Treasure Hunting Weekend mga katiyats. Ito'y throwback video ko, 3 taon nang nakalipas nito, kung saan meron tayong mga katiyats na merong malalim na hukay. Nasa 12 meters, 3 palapag na gusali kung pagdugtungin. At ang kakaiba sa ilalim nito ay merong napakalaking deposito ng charcoal or ng carbon. Ang kapal ng layer ng lupa, makikita siya sa nasa 10 metro. 10 meter down below, anong ginagawa ng maitim na carbon na mayroong kapal na 2 meters? Maitim na maitim siya at pino, para siyang arena na itim na walang halong bato. Talagang pinong-pino na parang arena, parang gel, malambot na kulay itim. Kaya anong ginagawa ng kulay na itim na lupa sa 10 meters deep to 12 meters deep? Di ba mga kababayan? Ang carbon ay matagpuan lang yan ang mga uling sa 1 meter to 2 meters sa ibabaw ng lupa. Pero kung nasa ilalim na talaga yan, 10 meters deep, ay kakaiba na, di ba? Ginagamit na siya na, sabi natin, na marker for treasures. Makapal na black soil. At hindi lang yan soil, kundi yan ay carbon. Pang protection sa scanners at detector na hindi ma-detect yung kinakabiran niya. Makapal na makapal. Pwede ring million of years na ito na deposito ng carbon na natamaan ng ating mga katiyats sa panahon pa ng dinosaurs, million of years. Yung layer ng lupa sa ibabaw ay nabaon na bali ng malalim na. Pwedeng ganun din. Pero pwede rin ito na yung Yamashita Treasures. Kasi ang marker nitong hukay na ito ay hagdanan. Bato na korting hagdan sa gilid ng creek. At kakaiba rin ng hukay na ito kasi ito'y creek, gilid ito ng creek, pero walang tubig. Kakaiba, no? Magtaka ka, diba? 2 meters lang kapag gilid ng creek, tubig na. Ito 12 meters na to, 3 palapag ng lalim, ay wala talagang tubig. Nakapagtataka. Meron palang ganun na lupa, no, na hindi mapasukan ng tubig. Kaya ito, dito nanginginig ang tuhod ko. First time ako nakababa ng 12 meters na hagdan lang ang gamit. Kasi madulas siya, kasi maputik, basa yung lupa. Ay delikado na madulas ka sa hagdan. Okay lang sana kung walang putik, kung hindi basa. Madulas kaya napakadelikado. Malaglag ka dyan, mabali ka ang lalim-lalim niyan. Ayan, so bali ang nababa ko ay 2 palapag na. Ito yung pangatlo. Ayan, no? Gumamit sila yata dito ng backhoe. Kasi merong mga ng bucket ng backhoe, merong marka. Ang nagtaka nga sila, bakit merong carbon na ang kapal-kapal at merong mga nakuhang malalaking shells dyan na mga tipay. Hindi yung maliliit, talagang mga tipay na malalaki. So pwedeng million of years ago, pwedeng ito'y bottom of the ocean, di ba? Panahon ng dinosaurs. At pwede ring Yamashita Treasures. Kasi anong ginagawa ng uling diyan sa napakalalim na. Kaya dito tapos na to ma-detect ko. Pinutol ko lang yung video. Tapos na itong ma-detect. At merong malakas na detection ng metal. Kaya ang recommendation ko ay ipapatuloy nila ng another 4 meters. So hindi na yan maabot ng backhoe. So mano-mano na yan ang paghukay niyan.
Ngayon, mamaya meron akong ipapakita na diagram na merong uling or charcoal. Ito'y isang nakuhaan na tunnel ng medium deposit na gumamit ng vertical tunnel na merong layer ng charcoal. Kaya makita natin sa ilustrasyon kung anong mga bagay ang matagpuan sa tunnel na merong talagang nakabaon na treasures. So ito, paakyat na ako, pabalik na sa itaas. Hirap talaga kasi madulas. Madulas ang hagdanan, maputik. So ayan, kung tingnan nyo ang layer sa ibabaw ay brown o red-brown. Yun yung topsoil. And then sumunod niyan ay parang gray. And then bluish. And then itim na sa ika 10 meters to 12. Bakit itim? Dapat ang itim sa may ibabaw, di ba? Kaya nakapagtataka siya. Kaya pwedeng meron ngang nakatago dito. At kung may nakatago dahil ang lalim-lalim na niyan, 12 meters na. So, kung may nakatago dyan ay very big deposit or baka bunker. Kaya nako, tiba-tiba sila ka-TH kung ganun. Pero balita ko ay tinigil na to eh. Kasi hindi na nagkaunawaan sa yung mga naghukay ay parang hindi nagkaunawaan. Kasi ganyan talaga sa treasure hunting. Kapag tatagal na and then medyo positive na, meron ng mga sign na magkikita ay magkalabuan na, mag-away-away na. Palaging ganyan, lalo na kapag parang malapit na ay parang hindi na magkasundo. Kaya ganun talaga yan kapag malapit na sa treasures ay hindi na magkasundo ang mga magkasama diyan sa project. Hindi lang hindi magkasundo, yung iba mag-away-away pa. Kapag malapit na yan, kasi manipulation of yan ng mga tagabantay diyan na pag-away-awayin para hindi na makapaghukay. Na ako sa ibabaw ngayon, atin ang tingnan ang ilustrasyon at diagram ng tunnel na may gamit na carbon. Okay, so ito na yung ating diagram ng isang nahukay na medium deposit ng mga treasure hunter noon. Okay, at itong ating video ngayon ay medyo mas malalim kasi ito kaysa itong diagram, pero ganun pa rin gumagamit siya ng carbon o uling. So ito yung diagram mo. Atin muna balikan ang pinasok ko na tunnel. So ito sa ibabaw, di ba, banda rito ay brown pa, kulay brown ang lupa, din nagiging gray ang layer, and din nagiging blue. Ito blue na ito. Dito ay gray, blue. So ang sukat ng mga layers ay nasa 2 to 3 meters bawat kulay, ay mag-iba-iba siya. From brown, 2 meters, and then blue, 3 meters. Gray pala, dito brown, gray, and itong dito blue, itong hanggang dito blue. And then itong dark na, itong narito, akala nyo ay dark lang yan. Kung hindi, talagang black soil na yan, na malalim yan hanggang sa dito sa paa, sa tinatayuan ko. So, ang kapal nito ay 2 meters. Kaya kung ginamit yan na pangtakip sa treasures, ay hindi yan 2 meters ang kapal noon. Nasa 4 meters siguro yan. Sa tagal ng panahon, na-compress kasi yan ang bigat ng lupa sa ibabaw, kaya magninipis siya. So ito ang black soil. 2 meters ang kapal ng black soil na ito. Kaya kakaiba talaga siya dahil yung black soil ay wala talagang halo na graba o maliit na bato. Fine sand talaga siya, fine soil. Bakit kaya ganun, Grabe, nakapagtataka talaga. Kung pwede lang bakhuin ang buong lugar, di ba? Meron talagang something yan na nakatago diyan. Okay, so
Ito na yung ating ilustrasyon. Ating diagram. So ito yung uling, and then mga putol na kahoy, and then meron pa yung silyo diyan, parang seal bago ang treasure. Ang seal na tinatawag ay pwedeng malaking bato na malapad at pwede ring konkrito na ibinuhos. Okay, so makita natin dito ay mababaw lang ang uling. Ito yung charcoal. At kung sukatin natin galing sa ibabaw ng lupa, ang charcoal diyan ay nasa sandali lang. Ang charcoal, ang lalim ng charcoal ay nasa 2 meters lang, more or less. So kapag ganyan na medyo mababaw lang ang charcoal, ibig sabihin ang pagkabaw ay mababaw din. So sumunod sa charcoal ay merong putol-putol na kahoy. Pero sa ibabaw nito, sa 1 meter deep, merong mga basag na plato, or kung hindi man plato ay jars na porselana. Porselana ang binabasag nila noon. Yung sake wine noon, ang nilalagyan noon ay porselana na parang maliit na jar. Kaya kung babasagin yung kulay puti na may blue na design, yun yung mga klaseng porselana sa panahon ng giyera. So ito, ang lalim nito ay nasa 2 meters about there, so nasa 7 meters lang ito. Pero matawag natin na medium deposit ang laman kasi nasa 10 hanggang 20 gold bars ang laman. At malalim-lalim siya, 7 meters. Ang mga giveaway ay nasa 4 meters lang ang mga giveaway. So kung aabot na ng 7, ay kung giveaway man siya, ay malaki-laking giveaway. Okay, so ano bang purpose ng paglagay ng charcoal na makapal or uling? Okay, so mag-experiment kayo mga katiyats. Bili kayo ng isang rim. Di ba ang isang rim ay 2 inches yan, nakapal na carbon paper? O, bili kayo ng isang rim na carbon paper, and then balutin nyo yung metal, and then i-detect nyo yung binalot nyo na metal. Kung ma-detect ba. Okay, kasi sa x-ray, hindi ma-x-ray. Kaya nga sa mga daungan, sa mga port, ang kinakaber nila sa mga bakal na item na illegal na ipasok sa mga port, sa itong mga barko na port, ay carbon paper na makapal. At kapag dadaan na yun sa scanning at detector, hindi siya tutunog at hindi rin ma-scan. Kaya nasabi natin sa panahon na ito na itong uling at carbon ay ginagamit na pang-cover or pang-protect sa ibinaon para hindi ito ma-detect ng mga treasure hunter. Napakagaling talaga ng mga Hapon, no? Alam nila na carbon kaya carbon ang anti-detector. Kaya nagsunog sila ng maraming kahoy, binuhos ang uling. Pero ang uling ay dumidistansya yan sa item. Hindi kaagad 2 meters galing sa uling kasi mayroong susunod na layer. Halimbawa, itong layer na ito, putol na kahoy, ay 2 meters na naman ang kapal niyan. And then, pwedeng sa susunod nito ay mayroong mga big boulder diyan na nilagay para pang cover, nasa 2 meters din. So 6, nasa 7 and 8 meters ang lalim nito. So ang pagdetermine kung ang uling na natagpuan nyo ay sa treasure, of course, malapit dito ay mayroong bato na kagaya nito. Malapit sa tunnel, pwedeng 5 meters lang siya. Katulad dito, mayroong kahoy. Marker din yan. And din sa kahoy ay mayroong dumidistansya ng 7 meters na malaking bato na may marka. So yan ay marker na.
So malalaman natin na mukhang may ibinaon na dahil dalawang marker, old tree at bato na mayroong marka. Lalo na ang marka ay may mga arrow na nakapoint pababa. So yan na yan, mga kababayan. Ngayon, paano nyo malaman na ang uling na natagpuan nyo ay hindi gawa ng mga nagkakaingin? Kasi noong unang panahon, mayroong nagsusunog ng uling, gumagawa ng uling sa bundok para ibenta, di ba? So ang mga nagkakaingin, kung maghukay sila ng lupa para gagawa ng uling, ang hukay sa lupa ay nasa 1 meter mahigit lang ang lalim. Kaya kung ang uling matagpuan na dito na sa 2 meters deep or more than 2 meters, matagpuan ang mga uling na katulad dito, at lalo na sa ibabaw may bato na malaki na may marka, so yan ay treasure marker na. Treasure signs yung mga uling. Yung bato sa itaas ang treasure marker at ang century-old tree. Okay, so yan mga kababayan, kapag makikita kayo ng ganito sa ating diagram ay lalo na after sa uling, pag hukay nyo ay mayroon na namang man-made object. Halimbawa, mga gamit ng sundalo, yung kanilang bayonita or helmet iniwan, or mga buti na dicolores, yung kulay brown, kulay orange, kulay green, yung ganyan na mga buti na World War II. Kapag matagpuan under the uling, matagpuan sa 3 to 4 meters deep, ay sigurado na talaga yan. Sino bang magbaon ng buti na 3 meters para itago lang ang buti, di ba? Kung mayroong magbaon ng buti para ito itago, ay nasa 1 meter lang yan. Pero kapag treasure ang ibinaon, malalim talaga. Okay, so yan ang kahalagaan ng uling, mga katiets, sa hindi pa nakakaalam. Para sa mga Hapon, ang uling ay protection sa kanilang ibinaon na treasure para hindi ito ma-detect kaagad ng mga metal detector at scanner. Alright, so kung magpaalam na, maraming salamat. At siya nga pala, mayroong impostor na gumagamit ng Surigao-san sa Facebook. Mayroong FB page na Surigao-san Golden Boy. Hindi yan akin. Wala akong FB page ngayon kasi nasara na yung Umamuri. At wala rin akong Golden Boy o Surigao-san sa Facebook. Ang Golden Boy at Surigao-san ay nasa YouTube lang. Kapag meron kayong na-add or nakitang Surigao-san at Golden Boy sa Facebook ha, Facebook page, lalo na hindi boses ko, ay hindi yan akin at baka makipag-transact kayo ng merong na-involve na pera, ay wag nyong gawin dahil hindi yan akin. Sigurado ma-scam kayo. Kasi bakit ginagamit ang pangalan ko? Scammer yan. Kung mga totoong vlogger yan, dapat gamitin nila ang pangalan nila para sila yung sisikat. Ngayon, ginamit nilang pangalan ko para diretso sila sisikat. Grabe naman yan. Pinagpaguran ko ang paggawa ng channel ko, mga video ko. Pinagpaguran ko ng 5 taon. Tapos kopyahin lang, di ba? Tapos sasabi na sila daw si Surigao-san. Merong kaso yan, wala pa nga akong panahon na pumunta sa NBI. Pero kapag may panahon ako ay mananagot talaga. Dapat isara na yan kung kayo'y nakapanood yan sa gumawa niyan. Kung hindi nyo isara, palitan nyo ng pangalan ng Facebook page name, ang inyong Facebook page. Hanap kayo ng magandang pangalan nyo. Huwag yung akin kasi labag sa batas yan. Copyright infringement. Merong kaso yan. Alam ko mga treasure hunter din kayo. Kaya gumawa kayo ng sarili nyong itong pagod, di ba? Kasi bawal na bawal ang mangupya, lalo na kinupya nyo ang talagang pangalan ko.
at nagpanggap kayo na fraudulent yan eh. Nagpanggap kayo na ako. So yan ay fraud, yan ay scam, yan ay kontra ng NBI. Kaya wag nyo lang hintayin na makapunta pa ako sa NBI. Baguhin nyo na ang inyong pangalan ng Facebook page nyo. Huwag nyo lang gamitin ang Facebook page ko dahil sa kung meron kayong magawang kasalanan ay baka sabihin ng mga tao na akin yan. Kaya sa mga treasure hunter na nanonood ngayon, tingnan nyo ito sa Facebook page, itong Surigao Sun Golden Boy, hindi yan akin. I-report nyo, pindutin nyo yung 3 dots sa ibabaw, makikita nyo ang report. At i-report nyo na fraud, scam ang Facebook page na yan. Para wala nang biktima kung gagawa ng mga scam. Alright, so magpaalam na, maraming salamat. God bless us all at ingat ang lahat.